living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Tapos na natin linisan yung loob na punasan, susunod is disinfect na natin. Spray natin sa loob. Yan. Dapat sulok. Tapos dito yung pinto. Okay. At ito, doon ko ibibilad sa labas bago ko siya i-disinfect. Hello, good morning. At dito na po tayo sa ating second day ng paghihintay na para ma-second candling natin yung mga egg. So gagawin natin ngayon is papainitin muna natin yung hatcher. Ngayon yung temperature sa loob is 30 Celsius at ipapa-warm lang natin yung hatcher natin bago natin lagyan ng mga eggs. Ayan, ready na yan kahapon, disinfect na, and then maganda na yung ilalim, nasa pina na siya, may tubig na rin yan. Tapos yung hygrometer nandun na, at saka thermometer nandyan sa gilid. Mag-aantay na lang tayo na magiging 37.0 na mag-warm yung hatcher natin. Ito siya na batch 24 eggs. Tapos may nakikisuyo sa atin na magpa-hatch ng egg, 9 pieces yun. Check natin mamaya, i-candling natin para kung mayroon ba talagang malaman yung papahatch natin. Kukunin natin yung egg dito sa sitter, lipat natin sa hatcher. Kasi yung hatcher natin is warm na yan, nasa kuha na siya 37.0, bababa na siya ng 36.5. Bago muna ang lahat is kukuha muna tayo ng flashlight. Malakas yung liwanag ito. Ayan. DIY para focus talaga yung, ayan o, focus na focus yung liwanag. Tapos bago mo na yan, bababa mo natin yung trapal sa gilid. Nice. Yung madilim na dito sa loob. Ano, and kunin natin yung egg. Yan, sintro na natin. Ito yung tray sa itaas, yung kukunin natin 60 relative humidity. Ito na guys, ito pinakauna. Yan, 24 na lang ito sa atin. 24, may nagpasabay na 6, siyam. Siyam pala. 2, 4, 6, 8, 9. Dati 10 to. Yung pag first candling nabawasan ng isa, is 9 na lang. Yung sa atin is 26 egg, tapos nabawasan ng dalawa, 24 na lang siya. Ngayon i-second candling natin. Ganito lang yan guys. Ito natin ito. Good. 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 Ayun o, may gumagalaw. Good. Good pa rin. Good. Good. Yan, gumagalaw guys. Maaninag mo yan kasi gumagalaw yung siso sa loob. Meron. Para duda ako dito Duda ako dito guys. Yan o. Patay to guys, hindi siya nagtuloy. Ito wala to, bawas ng isa. Ito rin parang hindi natutuloy. Wala rin to, naaalog. Tapos hindi siya dark, dapat dark. Ayan, dapat dark siya. Dark, tapos may shadow. Pag may shadow, okay na yun. Itong siyam natin, goods to good. 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 Ay, ito malaki, maliit lang yung air pocket. Iwan ko lang kung magsusurvive to. Lagay lang natin Good.
Okay, ito lang, paduda yung isa. Ito, i-monitor lang natin to kasi maliit yung air pocket niya, hindi kagaya ng iba na maganda yung air pocket. Yan, kita talaga yung ano, sisiw na gumagalaw. Yan, ito good din to. Okay, sa atin may bawas na dalawa, 22 na lang sila. Then itong nagpapahatch siyam pa rin, pero may monitor tayo na isa. Ito maliit lang yung air pocket pero dark naman siya, mayroon din gumagalaw. Tingnan lang natin. Itong screen warm na rin to, so ready na. Itong siyam na nagpapasabay sa atin is i-separate ko to ng cage. Dito sila sa baba banda. Yan, dito sila. Tapos yung sa atin, ito kasi guys, yung batch na to, ito yata yung mga manok namin dito is nagkakasakit. Ayun, grabe yung ulan. Halos isang araw meron talagang portion na umuulan. Tapos yung mga manok natin nasa range lang, na-stress talaga sila, nagkakasakit. Kaya ito, less production yung egg nila. Okay lang, makakolekta naman tayo. At least may laman yung incubator natin at saka hatcher na gamit natin. Yung hatcher natin kaya pala itong ma-accommodate ng mga 100 egg. Kaya walang problema kung maka-hatch kami sa batch kahit 50, gano'n, walang problema yun dito sa hatcher natin. Yan, goods na yan. Bumaba yung relative humidity kasi nabukas, pero maya maya pag uminit na siya, maganda na yung cycle ng hangin niya. Nasa kuan yan, 75 to 85 yung humidity. Tapos yung tubig natin tatagal yan ng 4 na araw. Tapos yung thermometer, kuan na yan, checking kung maganda yung air temperature sa loob. Close na natin, no? Mag-aantay na lang tayo ng 3 araw o 4 na araw para makumpleto yung cycle ng incubation period ng isang egg. Lalaro lang to sa 37, tapos bababa ng 36.5, ganun lang. Mababa yung temperatura, tapos tataas ang humidity sa hatcher. Balik lang tayo sa 3 araw kung ilan na yung mahatch talaga. Ito na pala ang update sa ating pinapahatch na mga egg. Kuha ngayon is day 21 as you see. And meron pa rin ako nakikita na hindi sila nag-hatch. Itlog pa rin. Baka lang late sila nag-hatch. And then maganda naman yung mga sisiw, no. Ito yung nagpapahatch sa atin, may na-hatch sa kanya na 8. Isa na lang hindi na-hatch yung sa atin. Titingnan ko pa kung ilan yung hindi nag-hatch. Ayan, titingnan lang natin kung sino yung sisiw na tuyo at yun ang lilipat natin. And then kanina ko pa napainit yung brooder. Grabe, pakita ko sa inyo kung paano piniprepare. Ito lang, karton. Ayan, newspaper at saka may warm light, 25 watts yan na ilaw. Ayan, kanina ko pa yan pinapainit, mga 1 oras na rin. Kaya pwede nang lagyan ng sisiw. Disinfect ko na yan, nilalagyan ko na ng alcohol paligid, tsaka karton sila alim. And then naghanda ako dito ng tubig na may asukal. Papainumin natin sila ng asukal, tubig na may asukal bago natin nilagay doon sa brooder. Yan. Buksan na natin. Yan. Yan na. Ito. Hindi nagawan. Hatch. Din ito guys is my crack. Yan, oh. Natin, ha. Buhay pa ba o wala na?
Buhay pa guys. Baka bukas pa to. Yan. Dito na natin lalagay. Ito. Tuyo. Kunin lang natin to. Yan. Tapos ito, balik natin yung wala pang ano, hindi pa nag-hatch. Yung apat dito. Yan. Dalawang deep lang siya, no? Isa, dalawa. Yan, nainom yan. 1, 2. Yan o, nainom. Yan. Cute. Yan. Uy, ito. Parang mababasag na, oh. Yan. Lalabas na to, guys. Balik natin. Yan. Ayan, o. 2, 4, 6, 8. Dalawa sa lalim. Tapos isa lang yung hindi nagtuloy. Ito. May tatlo dito na may crack. Hihintayin na lang natin dyan. At saka ito, habol pa to. Okay. Ayan. Oh, kaganda ng siso sa ilalim, oh. Itong breed na to is mga Shamo to, eh. Shamo 10. Sa 10 naging first canling, naging Sham. Isa lang ang hindi tumuloy. 8 lahat. Sa 10, 8 lang. O, diba? 80%. Sa egg na to, maganda yung fertility egg na niya, eh. Sa atin, sa ngayon marami tayong hindi nag-hatch pa. Wait lang tayo bukas. Okay. Hello, we're back sa ating day 22. Ayan. Hindi pala guys, no, kahapon is mayroon mga egg na natira. Is ngayon nagantay tayo ng kaunti. Ayan, lumabas. Tingnan natin, ha. Yung palang nag-crack, hindi nag-hatch na talaga sila. Kasi may isa pa nga, oh. Ayan, mahabol pa to. Ayan, oh. Malabas. Labas yan, guys. Yung hindi talaga nagtuloy is 3 dito, sa 2, 3. At yan, guys, no, from 26 egg nagiging 24, nagiging 22, at na-hatch natin is 18. Nasa mga kuan yan, 75 or 80% o 70, basta nandyan lang. Okay naman, oh, kasi yung panahon din yun, na yun, yung mga hen natin is medyo stress kasi nga yung panahon na yun is tag-ulan, and then biglang araw, tapos buhos ng ulan. Yan, nakaka-apekto din yun sa fertility ng egg. Ayun lang, no. At ito yung mga healthy chicks. Yan, tulog sila. Yan ang dapat natin makita pag tama lang yung init na provided ng ilaw, na hiwalay-hiwalay sila, hindi kumpulan. Yan, binibigyan ko na rin ng pagkain yan. Yan, may susunod pa, guys, na mga egg na i-hatch. Weekly tayong nag-harvest dito. Hindi pa naman marami, kaunti-kaunti lang. At least nadagdagan yung sisi natin, at sooner makakaselect tayo ng bagong breeders para lalong dumami yung mga stock natin na manok, at doon tayo kukuha ng mga produkto para i-dispose natin. Yan lang, no, yung aim natin, napaparami natin yung manok. Kung may plano kayong magmanukan, start kayo ng maliit na manukan lang, tiyaga lang tayo hanggang makuha natin yung timplada ng buhay. Ayan, darating tayo dyan, yung
profitability ng ating venture na sinimulan, mararating din natin yan. Sa ngayon, taste muna tayo, no? Simula pa talaga, no? Paparami pa tayo ng manok. This is JCD from JC Farm Vlogs. Peace out. Salamat. Bye.